At so yun mga bossing, so for this video, so bali papakita ko sa inyo, share ko sa inyo mga bossing yung diskarte namin sa pag-flooring. So bali, so nakikita ninyo, meron kayong nakikitang mga semento na nakahilera, so parang linya. So bali ang tawag dito sa sementong yan na nakikita nyo sa magkabilang side at saka yun, yan na yung tinatawag natin na pilete. So ngayon, saan ba ginagamit tong si pilete? So bali yung pilete natin ay ginagamit yan para maging guide ng ating flooring. So paano naman ginagawa yung mga pileting ganito mga bossing? So una, kailangan nating batakan muna ng tansi. Eto. So yung tansi natin, nakadepende na yan mga bossing dun sa elevation or sa level na gusto nating tansian. Ngayon, pagkalagay natin ng tansi na yan, magagawa muna tayo ng botones. So ngayon, yung botones na tinatawag, wala na akong sample dito. So ang gagawin nyo, magtutumpok muna kayo ng isang halo. For example, dito, magtumpok muna kayo ng isang halo na parang botones. Tapos, ang gagawin nyo, ipapantay nyo na yung halo dito sa tansi mismo. Yan. So bali yung paglalagay ng botones, depende na yan sa haba ng bara na gagamitin nyo. So yung bara, yun yung guide, yung pinangkakayod natin. So kung mahaba yung inyong bara, so pwede kayong maglagay ng botones na malayo yung distansya. So ngayon, kung ang bara nyo naman ay maiksi lang, so kinakailangan yung mga botones na ilalagay ninyo, kinakailangan ay abot ng bara. So ngayon, para paglatag natin ng pilete, so bali ito na yung pilete na tinatawag. Yung botones, yun yung guide ng pilete natin. So para makapagawa tayo ng pilete, kailangan na tayo magbotones tapos bago tayo magpilete. Yan. So pilete naman, ngayon, para mapantay natin yan, babarahin natin yan, na kinakailangan, gaya na sabi ko, yung bara natin ay matatamaan niya yung level or yung elevation ng ating mga botones. So kinakailangan pantay. So para pagkayod natin, kinakailangan dapat yung botones, bago tayo maglagay ng pilete, matigas na. So para hindi na magbabago yung level natin. So itong pilete mga bossing, kaya natin gumagawa tayo ng ganyan para maging mas mapabilis yung pagbubuhos natin. So kasi pag tansi yung ginamit natin ditong guide, hindi natin makontrol yung pagbabara. So minsan hindi natin alam, mataas na pala, mababa na pala. So hindi katulad nung ganitong may pilete, kayod ka lang ng kayod. So pagkabuhos, kita nyo kanina, di ba? Pagkabuhos, kayod lang ng kayod. Yan. Tsaka isa pa, ginagawa ko yan mga bossing, especially kung may elevation or may slope yung ating flooring. At tsaka pag nag-i-screeding. So sa screeding, ginagamit ko rin yan. So napaka-importante niyan. Kung alam niyo yung screeding na tinatawag, yun yung pag-finish ng mga flooring. So sa screeding, gumagamit din tayo ng mga pilete. And then ito, sa may mga slope na ganito, talagang nagagawa ako ng mga ganyan, pilete ng guide. So para masigurado ko na yung aking flooring, yung flooring namin na ginagawa ay talagang may slope. Dahil meron na nga kaming guide. Ayan. So ganyan lang yung diskarte namin mga bossing, no? Sa pagbubuhos ng aming flooring. Yan. So bali itong mga pilete na nakikita ninyo, hindi lang to sa flooring ginagamit. Actually ginagamit yan sa plastering works. Pero hindi ako gumagamit yan sa plastering works mga bossing, sa akin ha, sa diskarte namin. Kasi medyo mas bumabagal yung trabaho pag nagpipilete tayo sa plastering works. Pero okay yun, mga bossing, wala namang mali doon, no? So yun nga lang, yung bilis ng trabaho, yung production ng trabaho medyo mabagal. Pero okay yun, yung gumagamit ng pilete. So ngayon naman, syempre, kung mga biyasahan na kayong magpalitada, hindi na kami gumagamit ng mga ganyang pilete. Dito lang sa mga flooring, lalong-lalo na may slope at saka sa mga screeding. So dyan, magandang gamitin yung ating mga pilete. At so yan, kung itatanong nyo nga pala mga bossing, bakit may slope yung ginagawa naming flooring? Dahil itong ginagawa namin ay car wash. So kaya kinakailangan talagang may slope yung ating flooring para yung tubig na pinaghugasan ng sasakyan ay pupunta dito diretso sa ating mga drainage. So ito yung sample ng ating level. So makikita ninyo, yan, may slope yan. Diba? Ayan, so nakikita ninyo, ang laki ng slope natin, no? So kaya naman, yung tubig natin ay 100% doon pupunta. Walang may ipon dito. So ang magiging tubig na lamang dito, syempre, yung pagiging basa. Pero yung baha, walang titigil dyan na tubig.
So ayun mga bossing, so kita nyo naman napakabilis lang nung pagbabara natin, no? So ang kinakailangan nyo lang para mabilis yung proseso ng pagpo-flooring natin, ayan, gawa kayo ng pilete or nung guide. And then kailangan nyo ng bara. Bahala na kayo kung anong gagamitin yung bara. So yung aming ginagamit aluminum. And then yung haba, bahala na rin kayo kung gaano kahaba gusto nyo. Ayan. So kita nyo kahit isang tao lang yung magpantay ng halo, pwede.